Hello mga bebs, nandito tayo sa labas ngayon. Welcome back sa aking channel, Monday. So 10 mahigit na. Punta ulit tayo sa hospital. Kasi nga nahawa na si Yechan. So nandito ako, nauna akong bumaba kasi pababa na kami. Sabi niya na si CR siya. Kaya ito, nagtapon muna ako ng basura. And then hinihintay ko siyang bumaba. Maglalakad kami ulit kung saan tayo nagpunta noong dinala natin si Yeram. So kahapon pa nag-start yung lagnat ni Yechan mga bebs. So ngayon lang ako magpa-check up, test kasi nga kung kahapon ipa-test, hindi lalabas yung resulta. Kaya mas okay na ngayon, sigurado lalabas yung resulta ng test niya. Hinintay ko pa siya, ang tagal niya. Ayan, dito tayo sa labas, nakabalot tayo dahil malamig. Baka hindi pa, ano ba yan? Baka hinahanap ako nito. Wala na bebs, mga bebs, ano na yung ating mga puno? Natutulog na sila. Matulog sila ng ilang buwan. Yung ating mga puno. Chan! Tada mo yan, chupta. So, ayan siya. Tapos magmoja ka. Malamig. Magmoja ka, malamig. Kaja. Siyasa? 괜찮아, 알았어? 얘랑 그렇잖아. Inaridod, mojirap ka. Ayan, parang na-replay lang tayo mga bebs eh. Iba na naman yung ka-walking natin. Si Yechan na naman. Tawagan ko si Mr. kung na-registered na ba si Yechan dito sa clinic na to. Si Yeram kasi dyan na-register na siya. Na-atching ako. Whisper
Stars whisper truths as they flow down. And their songs entwine with the trees that stand, knotted in time by nature's hand. Each echoing step on the forest floor opens a world through an ancient door. The silence alive, yet brimming with sound. So ayan mga bebs, tapos na kami sa clinic. Wait lang, tumatawag si mister. Sagutin ko muna mga bebs. So ayan mga bebs, pauwi na kami ng bahay. Dumaan kami dito sa likod para makapag din kami, refreshing. Dahil puro nasakit yung mga nasa bahay mga bebs. Pinapanalangin ko na huwag kaming mahawa ng mag-asawa. Pasensya na sa airplane, ang lakas kasi malapit tayo sa sa airport. So ayan, malapit na rin kami sa bahay. Wala, flu yung kanyang test, lumabas sa test, kamukha ng kanyang kapatid na si Eram. So nagkaawahan na sila. At least ngayon siguradong lumabas yung test, hindi sayang yung pera na binayad namin. Hindi gaya kay Eram, kasi nga kakalagnat lang, agad na namin pinatest. So hindi pa lumabas, naging negative pa yung test niya, so sayang din yung 35 won, di ba? Tapos pangalawang araw, doon sa na-test, doon lumabas mga bebs. Kaya, ang ginawa namin kay Yetchan, kahapon nag-start yung lagnat niya. Hindi muna namin siya nilagay pina-check up. So, ngayon lang, pangalawang araw, ngayon namin pina-check up. So, ayan, meron na siyang gamot. Kamukha ng gamot ng kapatid niya. Kaya, tumawag si Mr. Sabi ko, i-call niya ulit yun doon sa may drugstore kasi nga, hindi ko alam kung paano explain. Kaya, tumawag siya doon. So, tanungin niya kung paano inumin tong gamot na to. So, ayan mga bebs, kita-kits na tayo sa bahay. Naiwan si Eram sa bahay. So, see you mga bebs sa bahay. Ayan mga bebs, nandito na kami sa bahay. Ano to, parang tumanda yung itsura ko. Dito na kami sa bahay, karating lang. Ito yung mga gamot ni Yetchan. Ito naman ito yung pang-flu, yung treatment and prevention of influenza. Ayun mga bebs, so sa isang araw, 2 beses siya iinom nito. Dapat makainom siya ngayon. Para yung oras, anong oras ba? Kailan, tapos meron pa siyang ibang gamot dito mga bebs, ayan. Ibang gamot dito, ayan. Inumin niya to mamaya pagkakain niya ng tanghalian. Ito, may sinusundan ka dito mga bebs na na oras dapat na pag-inom. Kaya hinihintay ko si Mr. tumawag kung paano inumin. Kasi yung kay Yeram, inumpisan namin siyang painumin ng gabi, alas 7. So, alas 7 ng gabi. So, dapat 6:30 ng gabi, nakakain na siya. Tapos, maghintay ulit ng 30 minutes. Tapos, alas 7, inom na siya. Tapos, sa umaga, ganun din. Magigising ako ng alas 6 or 6:30. Pakainin ko siya ng in the morning, 6:30. Tapos, maghintay ulit ng 30 minutes. Tapos, alas 7 ng umaga, inom siya. Ganun yung kay Yeram. Kaya ngayon, mga bebs, namin yung lagnat niya. Ngayon, wala na siyang lagnat, mga bebs. So, medyo gumagaling-galing na siya. So, si Yetchan, nag-uumpisa pa lang siya, mga bebs. Kaya, ayan. So, mapainom na rin nito para maagapan yung kanyang lagnat. At bago ito, mga bebs, painumin natin to mamaya pagkakain niya ng tanghalian. Kahapon pala, di ba mga bebs, yung previous vlog natin, galing tayo ng Asian store.
Pagkatapos ni Mr. sa church, di ba? Sabi ko, punta kami ng Asian store. So, ayun, nagpunta kaming Asian store. So, di ba naubusan tayo ng mga pang ingredients para sa lulutuin ko. Kaya, ang nangyari, buti na lang, doon sa nagpapa-order sa aking Pilipina, meron pa siyang stock. So, sakto, nag-message siya sa akin nung pauwi na kami ng bahay kahapon. So, sakto. Tapos, ay ito mga bebs, nag-order ako sa kanya ng pang-salad na lang. So, gagawa ako ng salad. Aray, ang sakit. So, na-deliver niya rin siya kagahapon ng hapon. Ayun mga bebs, oh, may kahong tayo dyan. Tapos, may set na siya mga bebs, set. Pinatanggal ko yung isang set dito, yung nata de coco, kasi meron ako ditong nabili, diba? Kala ko kasi kahong yung nabili ko, hindi pala, nata de coco pala. So, pinatanggal ko yung set nung isa, yung isang bote ng nata. Kaya, iyan lang. So, may Eden tayo, meron tayong fruits cocktail, meron tayong angels. Ito yung wala mga babes, ito yung creamier. At saka ito yung yung Nestle cream, katulad ng Nestle cream. Wala nang Nestle cream mga babes na tinda, puro na lang siya angel. Ayan, tapos ito buko. Buko, kinayod. Yang coconut, ayan. So, ayan ang gagawin nating fruit salad sa sa New Year. Tapos, pansit. Guys, sa amin mga bebs na buto-buto, kahapon galing sa church, ay ito. So, dinner na namin kagabi. So, may natira pa, pakain ko to sa mga bata. Tapos, ako naman itong nilaga. Ang pinapainit ko, ito yung kakainin ko nilaga. Sa mga bata, ito mga bebs. Ipapaubos natin to para sa Sunday na kung okay na ang mga bata, makapag-church na kami, mga bebs. Ayan, pinapainit ko lang siya para makakain na sila. At makainom din ng gamot si Yechan. Si Yera mamaya pa yan inom ng gamot eh. Mamaya pang gabi. Pakainin natin yung mga bata, mga bebs. Tapos mga bebs, kagabi, bumili na rin ng lalagyan ng kimchi si Mister. Ito para, nandun kasi sa beranda yung kimchi na galing sa kuya ni Mister dahil wala pa kami lalagyan ng kimchi. So, pasensya nyo na yung buhok ko mga bebs. Naligo kahapon ha. Ayan, so dalawang ganito mga bebs ang pinabili ko. Yung medyo maliit lang yung kakasya sa rep mga bebs. So, mamaya ililipat ko dito yung kimchi para mailagay na natin siya sa rep. Kasi baka masira lang doon. Sayang naman yung effort ng kuya niya, 'di ba? So, mahirap gumawa ng kimchi mga bebs. Maraming proseso. Kaya pag nasira, sayang mga bebs. Baka pagalitan kami ni Lord. Inuubos ko lang to mga bebs, yung Milo na tinimpla ko kaninang umaga kasi hindi ko siya nainom dahil dinala ko sa clinic si Yechan. At pasalamat din ako kay Lord dahil ay ito kahit na ganito yung pakaramdam ko, nadadala ko na sa clinic yung mga bata. Nasasamahan ko na sila. Hindi ko na naiistorbo si Mister para sa trabaho niya na lumabas siya, siya saglit, check up yung mga bata. At least mga bebs, nagagawa ko ng paunti-unti mga bebs yung yung hindi ko na nagawa dati. So, ayan, papacheck up ko na yung mga bata. At saka, malalaki na rin kasi sila, parang magagabayan nila ako, magagabayan ko sila, ganun. Hindi gaya nung baby sila. Kapag may naano sa akin, hindi nila ako mabuhat, hindi na ako magagabayan. Kaya ngayon, kayang-kaya ko na kasi malalaki na sila, mga bebs, ayan. Pasensya ka na yung nagchika na naman ako. Ang pinagpipray ko lang, wag sana kaming mahawa ng mag-ama ng kanilang ama. Kasi mahirap magkasakit yung nanay at tsaka tatay. Hindi ka maaalagaan ng mga bata. Kasi wala pa silang alam dito sa bahay, hindi sila marunong magluto, ganun. Magsahing, hindi. Marunong silang maghugas ng plato, maglinis ng bahay, pero yung pagkain namin kasi iyon ang importante. So, iyon yung hindi pa nila kaya. Kaya, pinapanalangin ko kay Lord na hindi ako mahawa sa mga batang to, mga bebs. Kasi ako yung nag-aalaga sa kanila ngayon eh. Ako lahat. Kaya, pero alam nyo, ang sakit nandito ko. Dahil siguro ito sa paghiga ako kagabi. Sa unan, kaya parang may stiff neck ako. Iyon lang yung sakit ko ngayon mga bebs. Yung dito ko.
Si Coco nandito sa tabi ko mga bebs. Kita nyo, di ba? Ayan si Coco. Kami na lang dalawa ni Coco ang hindi pa nag... At wag naman sana, Lord, please. So, ayan. Update ko kayo mamaya mga bebs. At ayusin ko muna yung pagkain ng mga bata para makain na sila. One star falls into the sky. The summer was alive, going to the end of time. I can see the daylight. Eyes were perfect. Is there really the end? Just so like a stranger, so far away from me. You said you're running for me, but I managed from our story. Baby, don't be sorry for me, 'cause it's just a perfect story. You said you're running for me, but I managed from our story. Baby, don't be sorry for me, 'cause it's just a perfect story. Just perfect story. Ayan mga bebs. Sa isa pala, kasya na siya. Kaya, ayan, ito, itatabi natin tong lalagyan na to mga bebs. Tapos ito naman mga bebs, ito yung ginawa namin sa church na kimchi. Tapos ito yung galing sa kuya niya. Tapos meron pang dalawang natira dyan. Ano ko to, hiwain ko to para ito yung kakainin namin every namin lunch or dinner or tanghalian. So, itinira ko yung dalawa na yan para matikman din ni Mr. at mga bata yung kimchi. So, ayan, kasya na to mga bebs. At kasya na rin to sa rep namin mga bebs. Kaya ilagay na natin sa rep. Takpan ko muna siya ng plastic. Lagyan ko ng plastic sa taas para hindi siya mag-moist. Ay, magsira, ganun. So, ayan mga bebs. Takpan ko muna mga bebs para mailagay na natin sa rep yung kimchi. Kasi nga, ilang araw na to sa beranda eh. Pero at least okay lang yung kimchi mga bebs. Kahit ilang araw siya sa beranda. Malamig naman kasi dun. Kaya parang rep din siya. So ayan, ang ating kimchi. Dito na sila sa rep. Tapos, yung kimchi galing sa church. Ito mga bebs, yung kimchi galing sa church. Ayan, at least marami pa tayong space dyan mga bebs. Tapos ito, bago pa to, itatabi natin to. Ay, ilagay ko na lang dito yung bigas na galing kay Merlin.
Kasi ito wala tong amoy na kimchi kasi bago pa yan. Tapos itong kimchi dito, mga bebs, ay hiwain ko yan. Tabi ko lang dito yung mga pagkain namin. Yan, dito yan. Yung ating prutas. Ayan. Ano pa ba? Ayan. Sino na naman yung tumatawag? Napaka-busy ng cellphone ko. Laging may tumatawag. Wait lang. Sino? Nogoya? Kung chill? Kung chill lang yan. Ano lang siya? Voice phishing. Yan mga bibs, nakain na si Yechan. Dito siya sa kwarto. Nilagyan ko siya ng mesa. And ito, inom muna siya nito mga bebs. Tapos ito mamaya na tong gabi. Igo mo ya. 모르겠어. 카기존. 뭐야, 카기존. 자기 전 일정을 뭐라는 거지? 지금? 아니 자기 전이라니까. 뭐 자기 전? 그러니까 밤. 밤에? 그치 밤이지. 밤에 하루? 네. 그래서 뭐에 oil. So, ito lang yung inumin niya. Buti na lang. Ano siya? Magaling na siya. Ay, magaling siyang yung ganito, ganyan. Kasi ako, guide lang niya ako, guide. So, ito yung chomshim, ito yung lunch niya. Na gamot, mga besh. 이게 뭐하나? 한 입 먹고 싶다. 하나. 하나? 한 번? 한 번 알아? Ay mo 할 수 있어? 보여줄게. Yan, isang beses lang. Kanon. Tapos kuha ka ta ulit tubig mamaya. Baka iluwa mo yan sa mukha ko, ah. Okay. Okay, tsari. So, ayan, nakainom na siya ng gamot. Si Mister, yung unang check-up ni Yera, meron siyang gamot doon na pang niya, yung ubo-ubo. Tapos, sa pangalawang check-up niya doon sa isang hospital, yun nga, binigyan siya ng Tamiflu. Taas yung isa pang gamot pang lagnat, isa lang. So, dito yung kung saan tayo galing ngayon, hindi ba may ganito si Yera? Pagkagaling namin doon sa sa malaking clinic, tinapon niya ba naman yung ganito? Ito dapat na kailangan pang inumin ni Yeram. Tinapon niya. Tapos ngayon tinatanong niya. Sabi ko, tinapon ko na yung basurahan, hindi ko alam na tinapon mo pala yun. So, ayun, walang iinumin si Yeram ng yung pang maintenance ba, yung pang inom niya ng tanghalian, ganyan, dinner, morning, wala. Tinapon niya yung gamot ng anak niya. Hindi ko naman na makuha doon kasi nga nasa ilalim na yung basurahan namin. Alang naman, pumanik ako doon at mag-dumpster diving ako doon. No? So, ayan mga bebs, 12:00 na. So, ako na naman kakain para lumakas tayo. Hindi tayo dapuan ng sakit. Pero ang sakit talaga ng stiff neck ko mga bebs eh. So, nalagay ko na yung mga kimchi mga bebs. At least wala tayong isipin. Ito mamaya, ilalagay ko yung bigas dito na 10 kilo. Mamaya na yan. Unahin ko muna yung yung sarili ko. Kasi, tao din ako mga bebs, nagugutom, no? So, pakainin ko naman yung katawan ko. Kain na muna ako mga bebs.
Baka ako naman magkasakit pagka hindi ko alagaan yung sarili ko para sa mga bata. Ay. Kain muna ako mga bebs. Maya ko na itapon yung styro. Woke up late, missed the morning glaze. But the sunlight hits in so many ways. Grabbed my shades and hit the streets, no plan. Chasing vibes like seashells in the sand. Radio hums a tune I can't name. Crooked smiles, crashing waves, no shame. Flip my phone, toss it in my bag. Today's for us, no time to lag. Feel the world just turning slow. Let the breeze tell us where to go. Every step a beat we can make. Life's a tune, sing it till we break. Concrete warm under my bare feet. Crowds moving like a heartbeat. Skipping stones in city streams we find. Let's write a new story, leave the old behind. Someone's cooking love in the air, I swear. Every spark in their voices shows they care. Colors splash like secrets